Ang Barangay Ginebra ngayon at ang TNT Tropang Giga ay susubukan na gumawa ng isang 4-player trade para matapos na itong problema ng TNT dito kay Mikey Williams. Kung saan mapupunta dito sa Barangay Ginebra itong si Mikey Williams at itong si Poy Eram, at dadali naman dito sa TNT Tropang Giga itong si Maverick Hanmisi at itong si Ben Adamos, yung bagong player na nakuha ng Ginebra mula dito sa Northport Batangpier. So, ang magiging sitwasyon dito kung mapunta sa Ginebra si Mikey Williams at si Poy Eram, ang magiging point guard ng Ginebra si RJ Abarrientos at itong si Scottie Thompson, at magiging shooting guard si Mikey at si Stephen Holt. Doon sa small forward nila si Jeremiah Gray. Itong si Poy Eram, yan ang magiging ka-alternate sa center nitong si Isaac Go, at si Japet Aguilar sa power forward kasama si Jamie Malonzo. So gaganda rotation ng Ginebra. Sa panig naman ng TNT, mawawala na si Mikey sa kanila. Yun ang pinaka-importante dyan. At makukuha nila si Maverick Hanmisi. And of course, si Ben Adamos, isang batang big man na may 3-point shot. Parang Poy Eram din ang laro. So, hindi mawawala ng TNT lalo na at makababalik na mula doon sa kanyang injury itong si Brandon Rosser. Kaya sa tingin ko, yung ganitong klaseng trade, makikinabang ang dalawang koponan, wala namang malulugi. Kaya sa tingin ko ay magiging pwedeng-pwede ito pagdating sa tinatawag natin na fair na transaction. At ito'y masasakato para naman nang hindi magkakaroon ng komplikasyon dahil ito ay patas naman para sa dalawang koponan. Kaya tignan natin kung kailan ito matutuloy. At alam natin ang TNT gusto na talaga na matapos at makamove na dito kay Mikey Williams, at yan ang dahilan kung bakit gusto nila na matuloy na ang ganitong klaseng trade. Kaya abangan natin kapag ito ay sinabit na sa PBA Trade Committee. Ang sabi nga ng mga nag-o-observe dito sa PBA, hanggang kailan kaya tatagal itong Phoenix Fuel Masters at itong Rain or Shine Elasto Painters sa ganitong sitwasyon? Ang tinutukoy natin, of course, at ng mga observers, ng mga fans, ay yung mga lopsided trades na nangyayari dito sa PBA. Alam natin na ang Phoenix at ang Rain or Shine ay sumusunod dito sa salary cap. Pero alam natin na ang SMC at MVP ay hindi. So, ibig sabihin, paano sila tatapat sa mga ganitong klaseng teams at paano sila makapag-compete sa kampyonato gayong parang hindi naman patas ang laban. So, ito ang titignan natin ngayon kung gaano katagal. Dahil alam natin na itong Rain or Shine Elasto Painter, sinabi na ni Coach Yeng Giao sa isang panayam noon na sila ay nagbabudget. Yan nga ang dahilan kung bakit hindi sila kumukuha ng maraming mga reserve players. Dahil hindi kaya nung team nila na magbayad. At syempre alam na natin yung problema ng Phoenix pagdating sa finances. Hindi na maitatago yan. So, ibig nitong sabihin, hanggang kailan sila magtitiis ng ganyan sa PBA, gayong alam nila na gumagastos na nga sila, pero nakita naman natin na hindi naman sila patas ang laban. Ibig sabihin, gumagastos sila ng tama, sinusunod nila yung rules, pero ang napapaboran ay yung mga teams na hindi sumusunod. So from a business perspective, gaano sila katagal dyan mag-i-stay sa PBA bago nila gawin yung ginawa ng Alaska na umalis na sa liga? Alam natin kung ba't umalis ang Alaska. Sinabi na ni Wilfred Uitengsu na hindi niya nagugustuhan yung nagiging patakaran sa PBA, yung mga lopsided trades. Ang Converge may pera yan para tumapat dito sa SMC at MVP Group. Pero itong Rain or Shine at ROS, hanggang kailan kaya sila dyan? Kung sakaling umalis ang dalawang independent teams na to, lalong magkakaproblema sigurado itong PBA. Nag-uumpisa na ang mga PBA teams na kumuha ng mga foreign consultants na sa totoo lang ay magiging coach nila. At ang tanong ay susunod ba dito ang San Miguel? Nakita natin ang Meralco, nandiyan si Nenad Vucinic. Itong Converge, sumunod na si Raiko Turman magiging active consultant nila. Plus dinagdag pa ito si Charles Chu dito sa kanilang coaching staff. Ngayon, natanong ang San Miguel kaya ay susubukan kunin itong si Tab Baldwin. Alam natin may kontrata si Baldwin dito sa Ateneo, pero kung gusto naman talaga ng SMC, kaya nilang i-buyout yan. Dahil kung pag-uusapan lamang ay pera, kaya nilang itapatan kung ano man ang ibibigay ng MVP Group dyan. Sa tingin ng iba kasi, ang nangyari sa San Miguel kaya natalo sa Meralco ay dahil na-outcoach sila nitong si Vucinic. At ang tanong, magagawa kaya ng paraan ito ng San Miguel sa susunod kung ang coaching staff nila ay pareho pa rin.
So sa ngayon mukhang yan ang kinakailangan dito sa San Miguel na baguhin yung approach nila para sila ay manalo sa mga susunod na laro. Kaya tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito ngayon sa San Miguel. Kung susubukan nilang kunin itong si Tab Baldwin o kaya ay ibang mga foreign coach para maging active consultant. Dahil mukhang ito ngayon ang kinakailangan ng San Miguel, ang matinding pagbabago para masiguro na sila ay mananalo. Dahil alam natin na mahihirapan talaga ang SMB ngayon lalo na. At alam natin na itong ibang mga PBA teams nakita na kung ano yung naging weakness ng San Miguel kaya lalong tumitindi ang pressure dito kay George Gallant na mag-deliver. Lalo na at alam natin na lalo lumakas yung ibang teams at itong San Miguel hanggang sa ngayon ay mukhang walang balak na gumawa ng mga trade. At yan ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na talagang mahihirapan ngayon ng San Miguel unless gumalaw sila, either kumuha ng bagong player o kaya ng isang active consultant para tumulong. Pagkatapos i-release nitong Magnolia Chicken Templados itong si Jackson Corpus, maraming mga teams ngayon ang tumitingin kung makukuha pa nila to. Well, actually, dahil unrestricted free agent na si Corpus, pwede nilang kunin yan kahit walang kapalit. Pero ang tanong, saang team siya babagay? Well, nakikita natin dyan, isa of course, itong Phoenix Fuel Masters na nangangailangan sila ng mga additional na big men. Dito pwedeng small forward, pwedeng power forward. Hindi center si Corpus, pero yung laro niya ay pwede siya dito sa power forward at pwede rin siya maglaro sa number 3. Isa pang makatutulong na team ito si Corpus ay ang NLEX Road Warriors na alam natin na kulang din sa mga wingmen. So posibleng dyan mapunta si Corpus. And of course alam natin Terra Firma at itong Northport Batampier nangangailangan ng additional bench players. So makatutulong yan dyan. Ibig sabihin marami pang teams na pwedeng puntahan. Ito si Jackson Corpus kahit ni-release na siya nitong Magnolia Chicken Templados. Kaya sa ngayon ito titignan natin kung saan mapupunta ito si Corpus. Pero maliwanag dyan, itong si Jackson Corpus kung hindi man makakuha ng team dito sa PBA, sigurado maraming mga team sa MPBL magkaka-interest dito. Dahil kaya pa naman niya maglaro, hindi lang talaga nabibigyan ng playing time dito sa Magnolia Chicken Templados. So yan ang aabangan natin kung saan siya mapupunta. Dito na naman maha-highlight yung problema sa PBA na ang daming mahusay na players na hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil kukunti yung teams. Kinakailangan talaga na mag-expand na ang PBA para ma-accommodate yung mga players dahil taon-taon dumadami yung mga players sa PBA dahil dito sa draft pero yung mga teams ay hindi naman dumadami. Kaya karamihan sa mga players na pupunta na lamang dito sa MPBL o di kaya ay nababangko at nasasayang lamang yung talento nila. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon ng PBA tungkol dito sa pag-expand sa kanilang lineup. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Darina family, Jason Mendoza, Dexter Domer, Michael D, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, si Enju, binabati din natin si Michael D, Alicia Garcia, Edwin Carmona Jr., Eduardo Monsales, Ireneo Salangsang, pati na si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Renato, Renren, Marcia, Junjun at Lindin Dineros, at si Jonel Alagon at ang iba pa nating taga-subaybay.